Greetings mga kababayan, harinwa sa mga oras na ito. Saan man kayo naroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. At siyempre kasama na rin ang inyong mga mahal sa buhay. Alright? So, okay. So, so I would like to take this opportunity no, to express my appreciation and gratitude no, doon sa mga subscribers po natin, mga sharers po natin, mga likers po natin, no, na hindi po nagsasawa no, sa pag-follow po sa ating mga videos. No? Thank you very much. Kung hindi po sa inyo, ay siguro po ay hindi po tayo tatagal dito sa ating advokasya kasi ang pag-subscribe po ninyo, pag-shares po ninyo, pag-like po ninyo, no, would really give me rather, a motivation na ipagpatuloy pa ang ating adhikain na mapalawig, no, ang ating advokasya na ma-share po natin ang legal na impormasyon o kaalaman, no, sa ating mga kababayan. Lalo na sa ating mga OFWs, no. Iba-iba po ang ating mga time zones, no. At siyempre malayo po tayo sa ating bansa, malayo din po tayo sa ating mga mahal sa buhay. So, perhaps 'no, yung ating pinag-uusapan dito ay meron ding relevance 'no, way back home 'no, sa inyong anak, sa inyong pamilya, sa inyong mga properties 'no, sa mga usapin na tulad ng napag-usapan natin dito sa ating channel. Kaya napakahalaga po na, ah, ma mai maipag, maipag, ah, maipag-promote pa natin 'no, ang ating adbokasya para kahit paano po ay makatulong po 'no, sa ating mga kababayan. Sabi nga natin ay, "Lamang na ang may alam sa batas." Okay. Maraming salamat. Okay. So, ang ating pong tatalakay 'no, sa ating, usapin ay may kinalaman po ito 'no, sa sulat po sa'tin ni Robert Nipis, okay, 6719 yan po ang kanyang, ah, username, Robert Nepes, okay, I hope that I pronounce it correctly, 6719, okay. So, sabi niya, ah, "Puwede bang idemanda ang asawa ko na nagkaanak sa ibang lalaki, pero namatay na ang lalaki? God bless and Happy New Year." Okay. So, Happy New Year din sa inyo and likewise, God bless. Alright. Well, ganito 'yan 'no, sa ating, revised penal code 'no, sa ilalim ng ating revised penal code 'no, particularly po, sa Article 333 'no, ng revised penal code, ang krimen na adultery 'no, na kung saan ay, ang isang babae na may asawa ay nagkaroon ng sexual relationship doon sa iba na hindi niya may asawa, this crime is adultery 'no. At siyempre as a rule, siyempre ang idemanda po diyan sa adultery na yan, siyempre magkasama po 'no, pareho 'no, it's on their ano, yung wife at saka yung lalaki. But in this particular case, namatay na daw yung lalaki na mayapa na. So 'pag ganyan kasi, ah, yun death extinguish criminal liability 'no, yun ang rule po natin sa ating criminal code 'no. So, sa pananaw po ng batas Pinoy, kung pumanaw na po ang isang offender, ang natitira na lang of course ay yung isa 'no, the wife 'no, who committed adultery, okay. So, yes po, sa pananaw po natin ay puwede po. Kaya lang, kailan ba nangyari yung sinasabi mong offense 'no? Sabi mo nagkaroon na ng anak, okay. So, i-recon mo 'yan 'no, kasi sabi ng ating batas 'no, sa Article, 333 'no, adultery, prescribed in 10 years after the counting of the commission of the crime was discovered. So, kailan ba niyo nadiskubre na nagkaroon ng adultery ang inyong asawa? So, dito po tatakbo yung, tinatawag nating, reckoning period para i-compute po yung, tinatawag nating, prescriptive period. Kasi kung nakalampas na kayo sa 10 taon after na discover po ninyo yung, yung offense na ang inyong asawa ay
apid do'n sa iba, 'no, siyempre adultery na po 'yan. It does not hindi kailangan na magkaanak, ha. So, it is enough na yung babaeng may asawa ay sexual relation siya do'n sa iba and then, 'yun, nando'n na yung offense. So, ang rekunin ng 10 years is yung, from the time na na-discover po ninyo kung kailan nagkaroon ng, sexual, relations ang iyong asawa doon sa iba, okey? Ngayon, base po kasi sa ating Article 92, 'no, ng ating Revised Penal Code, yung pong prescriptive period, 'no, ng adultery ay punishable po 'yan, sa penalty na tinatawag na prison correctional or, imprisonment of, more than 6 months and 1 day to 6 years, okay? So, 'pag ganyan base doon sa Article 92 ng Revised Penal Code natin as amended, ayun po ang prescriptive period. So, alamin niyo muna kung, kung, kung yun nga, kung ang, ang, ang from the time na nagkaroon ng sexual relation ang iyong asawa ay hindi pa lampas sa 10 years. Kung hindi pa lampas, from the time of discovery, puwede po ninyong i-ano 'yan, i-demanda. Ngayon, meron pang isang issue dito, 'no, nakaakibat dito kasi, problema dito kasi, ito'y komplikado ito, kasi nagkaanak, eh. Alam ba ninyo 'pag nagkaanak po ang isang babaeng may asawa, okay? At ito ay hindi anak nung kanyang asawa, ay hindi po ito maparehistro, ang bata ay kailangan dalhin niya ang pangalan po ng, kanyang asawa. So ito po ay medyo masakit, 'no, kasi kung kayo yung lalaki at hindi naman kayo yung anak ang ama nung bata, okay? Ah, ay irehistro po ito sa pangalan po ninyo, 'no, kahit na hindi po kayo ama. Bakit? Sa batas po kasi natin, okay, every child is presumed legitimate or marital child. So in short, the child enjoys the presumption of, ah, legitimacy, okay? So, ang isang babae po, 'no, kahit na ang babae na mismo mag-declare na itong anak na ito ay hindi ito anak ng asawa ko, anak ito ng aking boyfriend, ay hindi po mapa-register po 'yan ng batang iyan sa pangalan po ng boyfriend, 'no, o sa kanyang kabit kung tawagin natin o ka-live-in niya. Kasi kung legally married siya, ang bata po, 'no, will have to be registered and is presumed to be a legitimate child of the husband, okay? So meron pong mga ibang situation dito na maaaring i-impugn nung inyong asawa, 'no, yung filiation ng bata, but ibang ibang procedure na po, may proseso po dito, 'no? So, kailangan siguro ang magkakaroon po talaga ng, mga tinatawag nating DNA test, 'no, upang sa gano'n ay, mapatunayan na hindi po siya ang tatay nung bata na kahit na ang lalaki ay asawa niya yung babae, 'no, na nag-bore po ng bata, okay? So 'yan ang inyong tatandaan, ha. So 'yan po talaga ang isang dilemma po, no, sa batas po natin and, I hope, 'no, yung ating pong mga mambabatas ay will come out with a appropriate legislation na kung saan will address this specific, situation na kung saan, ang isang may asawa ng babae, okay, at nagkaroon ng anak doon sa iba, okay, the child is always presumed enjoys the presumption of legitimacy. Kaya ang anak ay protektado po 'yan. So, ang lalabas niyan ay ang apelyido ng bata ay apelyido pa rin nung asawa, okay, kahit na hindi po siya yung tatay nung bata, okay? So, yun po ang tatandaan natin. So, dalawa pong issue dito, ha, yung adultery, kailan ba makasuhan yung babae na may asawa nakipag-apid sa iba, pero yung isa ay yung lalaki ay namayapa na. So, pwede ba makasuhan? Yes pa rin. Although yung lalaki dahil namayapa na,
extinguish na yung kanyang criminal liability. So, ang babae na lang na may asawa ang maaaring makasuhan. Okay? Then, yun nga, the issue of yung anak, no? Nag-anak sila. In this particular case, nagkaanak yung babae at sa ibang lalaki naman ito. So, ang issue dito is 'pag pinirehistro yung bata, ito ay at may asawa yung babae, siyempre ipapangalan ito doon pa rin sa kanyang asawa kahit na hindi po siya, ang 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 tatay nito. So, ang mangyari niyan later on in another proceedings ay maaaring ke-questionin nung tatay 'no, ang filiation nung bata 'no, ah, na hindi po niya anak. Ito po'y magkaroon po ng panibagong, ah, usapin dito o legal proceedings 'no, para i-er i-er ma ma maalis po 'no, ang paggamit ng pangalan ng isang may asawa na lalaki na hindi naman anak niya ang dinadala ang inanak ng kanyang asawa, okay. So, I hope nasagot po natin ang katanungan po sa atin ni Robert Nai Napes o Napis 6719. Maraming salamat and I hope to see you again 'no, in the next, video po natin, okay? And, sa kapapasok pa lang 'no, at hindi pa kayo subscribe puwede po bang makiusap if you find our videos interesting and, informative, siguro po wala naman pong mawawala kung, hihirit po ako sa inyo na isang subscribe, share, and like buttons po natin kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Okay, maraming salamat 'no, and I hope to see you again in the next video. God bless.